Magandang araw! Kumusta mga bata? Nandito na namang muli si Teacher Rona upang samahan kayong mag-aral at matuto sa asignaturang Mathematics. Ang ating aralin ngayon ay ang kauna-unahang paksa o aralin sa ating Quarter 3 Mathematics 1. Ang pamagat ay pagbibilang ng mga pangkat na may parehong dami gamit ang mga konkretong bagay at pagsulat ng equivalent expression. Ang mga layunin sa araling ito ay ang mabibilang ang mga pangkat na may parehong dami gamit ang mga konkretong bagay. Makasusulat ng isang equivalent expression batay sa mga ibinigay na mga pangkat ng mga konkretong bagay o larawan. Handa na ba kayo mga bata sa bago nating aralin? Kung handa na, halina't suriin at pag-aralan natin kung paano ipinakita ang pagbibilang ng mga pangkat na may parehong dami. Pumunta sina Leo, Armando at Edwin sa bukid upang mamitas ng bayabas. Ang bawat isa sa kanila ay may napitas na tig-3 bayabas. Ayan. Sino-sino ang 3 magkakaibigan na nabanggit? Magaling! Sina Leo, Armando at Edwin. Saan sila nagpunta? Magaling! Sila ay nagpunta sa bukid. Ano ang kanilang ginagawa? Magaling! Sila ay namitas ng mga bayabas. Ilang bayabas ang napitas nila? Magaling! Nakapitas sila ng tig-3 bayabas. Ilang pangkat ng bayabas ang napitas ng 3 magkakaibigan? Halika, tulungan natin silang bilangin ang pangkat ng mga bayabas na kanilang napitas. Aalamin din natin ang equivalent expression nito. Pag-aralan natin ang mga larawan. Ilan nga bang bayabas ang napitas ni Leo? Magaling mga bata! Si Leo ay nakapitas ng 3 mga bayabas. Kung si Leo ay nakapitas ng 3 bayabas, ilan naman ang napitas ni Armando? Magaling! Nakapitas din siya ng 3 bayabas. Okay, ilan naman ang napitas ni Edwin? Magaling! Si Edwin din ay may 3 bayabas na napitas. Ano ang napansin ninyo sa kanilang mga napitas? Tama! Ang 3 magkakaibigan ay may magkasingdami ang kanilang napitas na mga bayabas. Kaya, ang equivalent expression ay 3 pangkat ng 3. Ibig sabihin, mayroong 3 pangkat na tig-3. Upang lubos nating maunawaan ang pagbibilang ng mga pangkat ng may parehong dami at ang pagsulat ng equivalent expression nito, narito pa ang isang halimbawa. Suriin natin ang mga larawan. Anong bagay ang nakikita natin sa larawan? Tama, mayroong mga kampana. Ilang pangkat ng kampana mayroon sa larawan? Magaling! Mayroong tayong 4 na pangkat ng mga kampana. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4. Okay, ibig sabihin, merong 4 na pangkat
ang mga kampana. Hinati ang mga kampana sa 4. Sa isang pangkat, ilang kampana ang mayroon? Sa unang pangkat, ilan kaya bilangin natin? Magaling! Sa unang pangkat ay merong 5 kampana. Ilan naman sa ikalawang pangkat? Tama, mayroon ding 5. Ganon din sa pangatlo, mayroong 5 kampana at ang pangkat 4 ay meron ding 5 kampana. Ano ang napansin ninyo? Tama, 4 na pangkat ng 5 kampana. Ayan, 4 na pangkat. 1, 2, 3, 4 ng 5. 5 kampana. Ibig sabihin, 4 na pangkat na tigli-5 kampana. Kaya, ang equivalent expression natin ay 4 na pangkat na tig-5. Ayan. 4, 1, 2, 3, 4. 4 na pangkat na merong tigli-5 kampana. Kaya ang equivalent expression, 4 na pangkat ng tig-5. Naunawaan ba mga bata? Narito pa ang iba pang halimbawa. Anong bagay ang nakikita natin sa larawan? Magaling! Merong mga ballpen. Ilang pangkat ng ballpen ang mayroon sa larawan? Tama, merong 4 na pangkat. Ayan, ito ang pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Sa bawat pangkat, tig-iilang ballpen mayroon. Okay, sa pangkat 1 mayroong bilangin nga natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, 4, 5. Ilang ballpen mayroon sa pangkat 1? Tama, mayroong 5 ballpen sa pangkat 1. Ilan naman mayroon sa pangkat 2? Magaling! Pareho sila sa pangkat 1 may 5 ballpen. Ilan naman sa pangkat 3? Tama, meron ding 5 ballpen. At ganun din sa pangkat 4, meron ding 5 ballpen. Magkasindami ba na ballpen ang mayroon sa bawat pangkat? Magaling mga bata! Sa bawat pangkat ay may tigli-5 ballpen. Magkasindami ang bawat pangkat. Ibig sabihin, may 4 na pangkat ng 5 ballpen. Ayan, 1, 2, 3, 4. 4 na pangkat na mayroong tig-5 ballpen. Kaya paano natin isusulat ang equivalent expression? May sagot ka na ba? Magaling! Ang equivalent expression ay 4 na pangkat ng 5. Narito pa ang isa pang halimbawa. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Tama, mayroong mga pangkat ng bola. Ilang pangkat ng bola ang mayroon sa larawan? Ilang beses hinati ang mga bola?
Bilangin nga natin. Ito ay ang pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Ilang pangkat mayroon ng bola? Magaling! 3 pangkat ng bola. 1, 2, at 3. Sige, ilang bola mayroon sa bawat pangkat? Okay, sa pangkat 1 ay meron tayong 2 bola. Sa pangkat 2, meron ding 2 bola. At sa pangkat 3 ay meron ding 2 bola. Magkasindami ba ang bawat pangkat? Tama, magkasindami ang bola sa bawat pangkat. Ibig sabihin, sa bawat pangkat ay may tig-2 bola. Ibig sabihin daw, may 3, 1, 2, 3 na pangkat ng 2 bola. Kaya paano natin isusulat ang equivalent expression? Magaling! Ang ating equivalent expression ay 3 pangkat ng 2. Ngayon, bago natin sagutan ang mga pagsasanay na nasa inyong module, nais ko munang kumuha kayo ng lapis at papel at sagutan ang aking inihandang pagsasanay. Tingnan natin kung naintindihan ninyo ang ating aralin. Panuto. Bilangin ang mga pangkat ng bagay na nasa larawan at isulat ang equivalent expression nito. Handa na ba kayo? Okay, number 1. Ayan, ilang pangkat ng rosas ang inyong nakikita? Sa bawat pangkat, ilang rosas mayroon? Kaya ang ating equivalent expression ay magaling, 5 na pangkat ng 3. 5 pangkat ng 3 rosas. Tama bang inyong sagot? Tingnan natin, i-check natin kung tama ang sagot na to. Bilangin natin ng sabay-sabay. Ilang pangkat mayroon ang rosas? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya meron tayong 5 pangkat. Saan galing ang 3? Ang 3 ay ang bilang ng rosas sa bawat pangkat. Bilangin natin ng sabay-sabay ang rosas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tama ba na 3 sa bawat pangkat ng rosas? Tama. Kaya tama ang ating sagot na equivalent expression nito ay 5 pangkat ng 3 o 5 na pangkat ng 3. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Magaling! Tingnan naman natin ang pangalawang larawan. Okay. Ilang pangkat ng aklat mayroon sa larawan? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4. 4 na pangkat ng aklat mayroon sa larawan. Sa bawat pangkat ng mga aklat, ilang piraso mayroon? Bilangin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tingnan natin sa pangalawang pangkat. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. So, merong tig-pipito sa bawat pangkat. Kaya, paano isusulat ang ating equivalent expression? May sagot na ba kayo? Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Ang sagot ay 4 na pangkat ng 7. Tama ba ang inyong nakuhang sagot? Magaling mga bata. Dadako naman tayo sa pangatlong pangkat ng mga larawan. Ilang pangkat ng larawan mayroon? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ilang pangkat ng bag mayroon sa larawan natin? Magaling, merong 7. Sa bawat pangkat, tig-iilang bag mayroon. Bilangin natin ang unang pangkat. 1, 2, 3. Sa pangalawa, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magkasindami ba bawat pangkat? Tama, magkasindami. Mayroon tayong 7 pangkat na tig-3 bag. Kaya, paano natin isulat ang ating equivalent expression? Magaling! 7 na pangkat ng 3. Ibig sabihin, 7 pangkat ng tig-3 bag. Okay, last number. Number 4. Ilang pangkat ng saging mayroon? 1, 2. Sa bawat pangkat, ilang saging mayroon? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Kaya, ang ating equivalent expression ay magaling. 2 na pangkat ng 5 o 2 pangkat ng 5 saging. Tama ba ang lahat ng inyong sagot mga bata? Napakahusay! Ngayon, handang-handa ka na para sagutin ang mga gawain sa pagkatuto sa aralin na ito. Good luck! Naunawaan niyo na ba ang ating aralin? Kung naunawaan niyo na, ihanda ang lapis at papel at sabay-sabay nating sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Panuto, bilangin ang mga pangkat ng prutas na nasa hanay A at piliin ang angkop na equivalent expression ng bawat pangkat sa hanay B. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot sa inyong papel. Okay, tingnan lang maigi ang larawan at bilangin ang bawat pangkat. At hanapin sa hanay B ang equivalent expression ng bawat pangkat sa hanay A. Good luck! Gawain sa pagkatuto bilang 2. Tingnan ang mga pangkat ng larawan sa bawat bilang na nasa column A. Piliin ang equivalent expression sa column B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa papel. Okay, narito ang column A. Ito naman ang column B. Ang gagawin daw ay titingnan at bilangin ang mga larawan na nasa column A. Ilan kayang pangkat mayroon dito? At tig-iilan kaya ang bawat pangkat? At
Hanapin sa column B ang letra ng tamang sagot. Halimbawa dito sa unang pangkat ng larawan. Ano kaya ang equivalent expression nito? A. 4 na pangkat ng 7 o 7 na pangkat ng 4? Isulat lamang ang letra ng tamang sagot. At ito naman ang karugtong. Pangatlo hanggang pang-5. Sulat lamang ang letra ng tamang sagot. Good luck! Para sa ating huling pagsasanay, unawaing mabuti ang maikling kwento na nasa ibaba. Sagutin ang mga tanong at isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Narito ang maikling kwento. Si Rolito ay may napitas na 50 o 50 pirasong santol sa kanilang puno sa likod ng kanilang bahay. Nais niya itong hatiin sa 5 pangkat na may magkakaparehong bilang upang ipamahagi niya sa kanyang 5 kapatid. Ulitin ko ang kwento. Si Rolito ay may napitas na 50 pirasong santol sa kanilang puno sa likod ng kanilang bahay. Nais niya itong hatiin sa 5 pangkat na may magkakaparehong bilang upang ipamahagi niya sa kanyang 5 kapatid. Naunawaan niyo bang ating maikling kwento? Kung naunawaan niyo na, narito ang mga tanong. Isulat lamang ang inyong sagot sa papel. Okay, sagutan na natin. Number 1. Ilang perasong santol ang matatanggap ng bawat isa niyang kapatid? Okay, ilan kayang pirasong santol ang matatanggap daw ng bawat isa niyang kapatid? Meron siyang 15 pirasong santol na hinati niya sa 5 kapatid. Tigi-ilan kayang pirasong santol ang matatanggap ng 5 niyang kapatid? Pangalawa, sino ang batang tinutukoy sa kwento? Pangatlo, ano ang magandang katangian ng batang nasa kwento? Okay, pang-apat, sa ilang pangkat hinati ni Rolito ang santol na kanyang pinitas? At huling bilang, ilang pirasong santol ang matatanggap ng bawat isa niyang kapatid? Good luck! Muli, ako si Teacher Rana. Salamat sa inyong pakikinig at panunood. Naway nakatulong ito upang mapadali ang pagsasagot ninyo sa lahat ng gawain sa mathematics. Hanggang sa muli, paalam!